Ang aso sa alas 3. Sa isang liblib na baryo sa abunduban ng San Isidro, may alamat ukol sa itim na aso. May mga matang nagliliyab sa pula. Sinasabing ito'y hindi basta aso, kundi isang nilalang mula sa dilim. Isang tagapaghiganti ng mga kaluluwang hindi matahimik. Lumalabas ito tuwing alas 3 ng madaling araw. Naghahanap ng mga taong may kasalanan o kahit sino mang masamang mapagtripan ng gabi. Si Asumi, isang dalagang baguhan sa lugar, ay lumipat sa baryo matapos ang pagkamatay ng kanyang lola. Nag-iwan sa kanya ng lumang bahay. Tahimik ang buhay niya roon, ngunit nagsimula itong magbago. Isang gabi, nang makakita siya ng dugong bakas sa lupa, malapit sa kanyang bakuran, ang mga hayop sa paligid ay tila nababaliw. Tuwing gabi tumatahol, umuumol at nanginginig. Isang madaling araw, hindi sinasadyang nagising si Asumi sa tunog na tila pagkaluskos ng kuko sa sahig. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana at nakita niya ang isang itim na aso na sobrang laki, halos kasintaas na ng tao. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa pula at bibig niya ay punong-puno ng dugo. Napatigil ito sa tapat ng kanyang bahay. Nakatitig lang sa kanya nang naramdaman netong pinagmamasdan siya ni Asumi. Bigla itong tumahol ng malalim at malakas. Sabay biglang naglaho sa dilim. Simula noon, gabi-gabi, palaging may naririnig si Asumi na pagtahol, pagkaluskos at malalim na umul sa paligid ng bahay. Nagdesisyon siyang mag-imbestiga. Nalaman niya mula sa matandang albularyo na ang asong iyon ay tinatawag na alpasang, isang espiritong napapulong sa anyo ng hayop. Pinalaya ng isang sumpa noong may isang ritual ang naputol ng isang dayo at ang kanyang lola. Napagtanto ni Asumi ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang lola ay hindi aksidente. Ito'y ginapos ng alpasang bilang paghihigante at ngayon siya naman ang pinupunteriya. Tuwing alas 3, nagiging isang laro ng buhay at kamatayan ng gabi ni Asumi. Sa huli, sinubukan niyang tapusin ng hindi natapos na ritual. Ngunit isang gabi, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang orasan sa dingding ay huminto sa alas 3. Mula sa labas, narinig niya ang isang mahinang uul, papalapit ng papalapit. Pagbukas niya ng pinto, nandun, ito ang alpasang nakangisi at ang mga matang pulang-pula ay nakatutok sa kanya. Ang sumunod na nangyari, walang nakakaalam. Hanggang ngayon sinasabing sa bahay na yun, tuwing alas 3 ng madaling araw, may aso pa rin umiikot sa labas at may boses ng isang babaeng tumatawag ng tulong mula sa dilim. At kung nagustuhan mo ang kwento na to, baka pwedeng makahingi ng like, share, comment, subscribe para marami pa tayong ilalabas na video at istoryang ganito.